Sa automatic, pag nilagay ninyo yan sa drive at tinanggal ninyo yung paan ninyo sa preno, kung nasa pantay kayong kalsada, aabante yan. Tatakbo yan usually na mga 10 to 20 kph kahit hindi kayo umapak sa gas pedal. Pero kung medyo nasa inclined location kayo or may konting bumps o humaharang do sa kanyang pag-ikot ng gulong, pwede rin hindi umandar ang isang automatic. Actually, naitanong lang to kung aandar ba ang automatic pag nailagay sa drive at tinanggal ang preno. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, naka-receive na naman tayo ng question na related sa automatic at kung nilagay daw ba sa drive at tinanggal yung paa sa preno, aabante daw ba ang isang automatic? Well, yes, aabante yan. Lalo na kung nakalagay kayo or nakapark kayo sa isang pantay na kalsada or even ilagay nyo sa reverse yan. Aatras yan. Okay, pag tinanggal ninyo yung paan ninyo sa preno. That's the usual Although yan, tatakbo lang yan ng mga 10 to 20 kph kahit hindi nyo apakan yung gas. Okay, so normal naman na umaabante yan. Actually, even the manual pag nilagay mo nga yan sa first gear at nasa pantay kayong kalsada, pag dahan-dahan ninyong inangat yung paan ninyo sa clutch, umaabante rin naman yan. Dahan-dahan lang din. So it's the same concept din naman sa automatic. Okay, so siguro naman hindi nyo naman mailalagay yan sa drive na hindi kayo umapak sa preno kung galing kayo sa park. Pero yung halimbawa from neutral, okay, neutral. So ang idea kasi, ito idea lang sa mga hindi pa nakakapag-drive ng automatic. Pag nasa neutral kayo, so mailalagay nyo kasi yan sa drive kahit hindi kayo umapak sa preno. So sabihin natin from neutral to drive, kahit hindi nyo apakan yung preno, pag nailagay ninyo sa drive yan, kusa yan na aabante. Okay? So yun lang yung idea dun sa mga nagda-drive dyan o magda-drive pa lang ng automatic. So sa pag-release ninyo ng brake pedal, may takbo na yung sasakyan o aabante na yung inyong kotse. Hindi nyo na siya kailangan gasan pa. Yan. So yun yun. Actually, ang dami nating topic ngayon na related sa automatic kasi marami ring gustong matuto or mag-aaral pa lang ng automatic. Kasi ako advice ko rin sa mga mag-aaral pa lang o gusto matuto sa pag-drive ng automatic, maganda mag-research din tayo para at least pag upo natin dun sa kotse na nasa driving school na tayo, kumbaga tapos na tayo doon sa theoretical, okay, actual na kayo at marami na kayong idea kung ano yung tama at mali or ano yung mangyayari sa mga bawat ninyong gagawin sa inyong pagdadrive o sa pag-aaral ng automatic na kotse.